Dyan sa comment, Boss Rek. Di ba na ako, algebraic na lang daw. So, madali lang na. Kasi madali lang. Nag-start nga lang ulit ako eh. Algebraic. Algebraic expression daw, grade 6 daw siya, guys. Ibig sabihin, pag sinabi nating expression, sino ba to? Si many dots. Pag sinabi nating expression, ito lang naman yung walang equals. Kasi meron tayong tawag na equation. Equation, iba sa expression. For example, sa expression, meron tayong 2x plus 3. Ang equation mo, pwede siyang 2x plus 3 equals 4. Ibig sabihin, pag equation, meron kang equal. Yung expression, wala. Okay? So ngayon, pagdating dito sa expression, pwede na ba yung ilang terms? May tawag tayong terms. Kung how many terms sila. So, pwede siyang 1 term, 2 terms, 3 terms, so on. Tapos, many terms. Tama sinasabi ko, no? Pag 1 term, for example, 2x, yan. Tawag dito is monomial. Advance na to, grade 7 na to eh. Opo, may equal ang equation. Ang expression wala. 2 terms, for example, 2x plus 3 or 2x minus 3. Basta nasi-separate sila ng plus or minus, doon nasasabi kong ilang terms. Okay. Wait lang. Ano ba yan? Wait lang guys, magkisindi lang katals. Oh. Ah. Nasusundan. So pag many terms, tawag ito pa lang, dalawang terms. Kasi meron tong plus, meron tong minus. So 1 term, 2 terms sila parehas. So dalawa, binomial. Bicycle, binomial, di ba? Then yun. Kapag naman 3 terms, ibig sabihin let's say meron kang 2x plus 3y minus 1. May plus ka na, may minus, may tatlo kang terms. Tatlo is trinomial. Okay? Then kapag many terms na, for example, 2x plus 3y plus 2z plus 5, marami na sila, polynomial na. Pero kapag 1, 2, 3 lang yung terms, may tamang tawag sa kanila. Monomial. Pag 1, 2, 3 lang yung terms, may tamang tawag sa kanila. Monomial, binomial, pero lahat sila polynomial. Ay hindi pala. Pag marami na polynomial. Pero pag 1, monomial, binomial, pag 2, trinomial, pag 3. Then ngayon, meron tayo ditong 3. Diba? 1, tsaka 5. Tawag naman natin dyan sa mga walang variables is constant term. Constant term, yung number without variable. Pag sinabi natin variables, ito yung mga letters sa alphabet. Like A, B, C, X, Y, Z. Variables ang tawag dyan. For example, meron tayong 3xy squared. Wait lang. Ano ba natin mo? Lali? Ngayong gabi. Ang budget. Maingay para marinig mo, di ba? Anyways, so kunyari meron 3xy squared. So ngayon, this one term lang kasi wala ka nakitang plus minus. So monomial siya. Ngayon, pag hanap natin yung variables, so yung variables natin, so monomial siya. Ngayon, pag hanap natin yung variables, so yung variables natin, meron tayong x tsaka y, xy, variables natin. Ngayon, anong tawag sa number na ito na nandito? Itong number nakatabi ng x and y mo, tawag natin dyan is numerical coefficient. For example, may nakita ka dyang x lang. By the way, itong to dito, exponent. So, kunyari, meron kang nakitang variable lang na x. So, don't huwag mong kalimutan na meron siyang invisible one here. Tsaka invisible one na exponent. Okay. Yung 1 dyan, kasi pag may variable ka nakalagay dyan,
dapat alam mo na may 1 siya dito na coefficient, pati 1 na exponent. Kasi nga, nag-exist yung variable mo. Anyways, yun. May 1 siya dito. Kasi hindi na yung sinusulat. Okay? Ngayon, meron tayong 3xy squared. Wala kung saan ako nakakarating. Ito is exponent sabi natin. Tapos itong 3xy natin, tawag natin dito base. Silang lahat, base. Okay. Pero kapag yung 3 lang, coefficient siya, yung x and y variables, yung 3xy, base. Exponent pa rin yung 2. Ngayon, pag sinabi natin yung degree, wala, grade 10 na to eh. Pero naintindihan mo? Nagigets mo ako? Nagigets mo ako ano? Kung sino ka man? Okay. So ngayon, ano ba to? So pag sinabi natin degree ng polynomial natin. Degree ng polynomial natin. Punta tayo sa polynomial eh. Galing tayo sa algebra. I-add mo lang yung pinakamataas na exponent. Ay, hanapin mo lang yung pinakamataas na exponent pag sinabi natin degree. Highest exponent. Para maintindihan. Ang ilagay, kita lang. Grade 6 daw yan eh. Siguro mga 12, 13. So pag sinabi natin degree of polynomials na natin para marami ka nang alam. Polynomials. Okay. Sabihin pinakamataas na exponent. For example, meron tayong 2x plus 3y squared minus 3. So pinapahanap sa atin yung degree ng polynomials. Sabi natin, kung may variable, may 1 siya na exponent, di ba? So 1 lang dito, sa kabila 2. Sabihin yung pinakamataas is 2. So yun yung magiging degree ng polynomials natin. Pero kung nakita mo siya na 2xy squared plus 3x squared, yan, ganyan. Ano yung degree ng polynomial natin? Ito ba? So, meron kang 2xy squared at 3x squared. Ano yung degree ng polynomial? So this is 3. Yung term na yon, lahat ng exponent ng variable niya i-add mo. So meron tong 1, kasi 1 term lang sila, di ba? So lahat ng exponent ng isang term i-add mo yon. So ibig sabihin meron siyang 1 dito, meron ka pang 2, total nila is 3. Dalawa lang to eh, mas mataas yung 3. So 3 magiging degree ng polynomial. So ganun siya yung degree ng polynomial. Okay. Ngayon pag sinabi what is